Yep guys, good morning sa inyong lahat. Para sa akin ito ay bad morning kasi nga it's time para tanggalin na si Pau Pau at papalitan na natin, kakabit na natin si Deye. Alam nyo guys, labag sa kalooban ko talaga na kahit papano napakalaga ni Pau Pau sa akin. Marami na kayong pinagdaanan, Pipito, Nika, Brownout. Today's video guys ay papalitan na natin si Pau Pau at ilalagay na natin si Deye. So ang output ni Pau Pau ay ganito guys. Okay lang naman na gamitin sa mga hindi sensitive na mga device kagaya ng mga washing, motorized. Pero pagdating sa mga electronic medyo delikado siya. Yan po, ang lalaki ng spikes. Hindi ko naman siya itatapon, gagamitin ko pa rin. I-relocate ko lang siya. Pero dahil nga sa gagamit tayo ng, susubukan din natin ng chance, bibigyan din natin ng chance yung ibang brand. So ito na, subukan na natin. Ililipat ko lang ng location, gagamitin ko pa rin siya. So dito lang sa wall kasi na to ay ilalagay natin si Deye. So proceed na tayo. Tatanggalin ko lang muna lahat. Tapos saka natin ilalagay step by step si brother Deye. Much later. So wala na si Pau Pau at pansamantala muna ay mag-rest siya muna. Ayan na siya. Then ngayon ay yung mga wiring ay eto. Eto yung solar. Eto yung grid papasok. Then ito yung mga distribution papunta sa studio, sa shop at sa bahay. Kasama yung ground. Okay. So yung circuit breaker natin ay dito. Then si Deye ay dito. Si Pau Pau ay i-relocate natin somewhere dito din lang. Malamang ay ibang area siguro natin ilagay. Okay, so ito yung circuit breaker box. Yun. Yung circuit breaker kasi guys, pag nakabukas lang, pinapasok ng dumi dito, pumapasok sa kanyang hammer sa loob. So mas maganda pala na meron siyang box. Safe pati. So meron akong nilagay dito na bus bar. Sinabi kasi ng mga kaibigan natin dapat may bus bar, lalo kung dalawa yung ating inverter. So siguro in the future maglalagay ako ng distribution papunta kay Pau Pau. Okay, tapos yung ating grid. Yan, tapos PE or ground. So marami kasi akong ginagamit dito na hindi dadaan sa inverter. So dito ko siya itatap. Tapos dito yung papunta kay Pau Pau. At ano-ano pang mga display in the future. So circuit breaker, tapos SPD, then yung ating someday kung meron tayong pambili ng battery. Pero sa ngayon ay huwag muna. Kasi gagamitin natin si Deye na walang battery on grid. Napasubo tayo. Ang bigat! Sobra. 3 kilowatt pa lang yan. Much later. So naka-install na si Deye at naka-install na rin yung kanyang circuit breaker box. Ayan o. Kasi laki sila ng ano, inverter. Ayan. So dito natin siya, kahit pa paano safety. Ayan, di nakakatakot na mahawak-hawakan yung mga circuit breaker. Tapos mayroon pa siyang susi. Yun o. Yes. Okay, then wiring. Lagay tayo ng mga malalim pala dito. Patay.
So, na-reviewan ko yung baba kasi yung taas ay may gagawin ako dyan sa taas kaya may space. So, dito yung mga lalagyan ng wire, papunta dito at dito. Dito pa. So siguro dito dadalawain ko na lang kasi in someday siguro ay dalawa, tatlo kaya. Kasi nga kasama yung wire ng battery. Sakaling may battery na tayo, input, output at kung ano-ano pa. Ayun lang ang malaking problema natin. So bitin yung wire na binili ko. At dahil napakalayang bilihan dito, online pa, ang gusto ko kasi sana ay may lagay natin dito sa bus bar kasi gusto kong i-distribute yung solar panel. Kung hindi ko gagamitin ito at gusto kong direct kay POMR, ito ko ilalagay sa bus bar tapos punta sa SPD. Pero sa tingin ko meron na siyang SPD dito sa loob eh. Then punta sa circuit breaker. Meron naman siyang circuit breaker doon. Pero ang gusto ko kasi meron siyang may distribute na papunta kay Pau Pau. So ngayon, bitin yung wire natin. Ang naiisip kong pansamantalang gagamitin natin ay problem solved. So ayan siya guys. So saka na natin baguhin ulit pag dumating yung wire natin. Okay, kasi nasimulan na natin eh, mahirap natin na itigil. Yan, so ilagay natin dito. Pasok na pasok. Ayan. So ang ingatan lang natin dito na mabali yung yung kanyang MC4 connector kay DE. Okay, so ganyan muna. Yung excess, binalik ko muna sa taas. So ito yung circuit breaker para sa input sa grid kasi on grid tayo. Ito yung wire galing sa grid. So dalawang pares kasi nga papunta sa shop. So imbes na doon tayo maglagay ng sensor sa junction box sa taas, so dito na lang. Okay, pabalik yung isa, then galing sa service drop wire yung isa. So dito tayo magka-clamp ng sensor. Okay, then papunta sa DE inverter, sa grid input niya. Tapos ito naman yung output. So imbes na dito tayo maglalagay ng grid input sana, hindi na. So ito yung galing sa inverter, yung load, tapos papunta dito. Kasi kung minsan nagdadagdag ako ng wiring, dito napapakapal yung wire dito, marami. So para maiwasan nyo na crowded dyan, papunta na lang dito sa distribution. Kung magdadagdag ako, dito na lang. So kahit hindi ko napatayin yung unit, at least safe at malayo. So ganun na lang. Then dito sa DC galing sa solar ay hindi pa natin magagawa kasi wala pa tayong wire. Pag may wire na, ma-active na yan para may lagay na rin natin si Pau Pau. So lalagyan na natin ng wiring yung input at output nya. So hirap kasi dito sa amin, malayo yung bilihan. Minsan wala pa. So ito guys yung linya na grid input natin. Then yung output natin ay itong pangalawa. Then nilagay ko na rin yung kanyang mga ferrite ring, additional na filter. So meron naman siyang kasamang pinadala. So gamitin natin. Okay. Then susunod natin ilalagay ay sa circuit breaker. Then papunta sa distribution para mas cute. Okay, marami kasing nakaambang papunta sa output niya. So kung ilalagay natin lahat sa circuit breaker yan, puno dito. Ayan, mas maganda dito na lang. Lalagay natin sa gilid lahat. Kung sakaling may solar na, gilid din lahat. So walang dadaan sa gitna kasi may circuit breaker na nilalagay dito. Saka sakaling may battery tayo. At siya nga pala, yung polarity natin ay yung itim ay yun yung neutral.
So always na titingnan natin yung orientation at polarity. So ito yung neutral, live, neutral, live. Tapos naglagay na rin ako ng ground. So pwede natin ilagay dyan or pwede natin ilagay sa loob. Optional. Papunta dito sa bus bar ng PE. Okay, so dahil line to ground naman tayo dito, ilalagay natin, ililink natin dito sa neutral. Then eto, ililink din natin dito sa metal dito, papunta sa ground ng lupa. So, meron na akong nakalagay dyan. Much later. So, nailinya na natin, papunta dito sa circuit breaker, papunta dito sa taas. Always observe natin yung ating polarity. Live, neutral, live, neutral, live, neutral, live, neutral, live, neutral. Okay? So ngayon ay kakabit na natin yung mga linya sa output. Papunta dito. Yung ground pa pala. So ilalagay ko na lang. Mamaya babalikan ko na lang kayo. Wala kasing hahawak ng camera natin tapos napakatagal na ikaganon-ganon natin. Much later. So yan na siya guys. Kahit pa paano hindi siya masukal tingnan. Bale dito sa kabila wala pang wiring. Bakante pa lang yan. Yung wiring niya kasi nag-direct na dito. So okay lang na direct yan eh. So dito yung input from grid. At dito yung kanyang sensor. Before lahat ng load dito sa bahay tapos papunta kay DE. Yung arrow ay pointing papunta sa DE. Yan. Dito sa kabila niya ay from grid to DE, circuit breaker, papunta dito yan. Orientation, live, neutral. Live, neutral. So dapat huwag magkabaliktad. Then yung output, live, neutral, papunta dito sa kabila. Dito. Yan, neutral at live. So papunta naman yung labas niya, papunta dito sa taas. Live, neutral, then PE. Pwede rin natin ilagay yung neutral sa ground kasi nga parehas lang naman yan. So naka-PE na ito sa earth, sa lupa. Tapos dito. Then in-install ko na rin yung kanyang Wi-Fi dongle pero hindi pa ako napag-register at nakapag-create ng account. Then naka-install na ating solar. Okay, so subukan na natin, i-energize na natin. Ito yung from grid. Then, iwan na natin yung circuit breaker dito. Yan. So, automatic naman siya kahit hindi natin i-on dito pag no battery. Hintayin lang natin. Almost 1 minute bago siya mag-on. Solar panel natin ay nasa 200 volt. Makulimlim ngayon. Maulap. Oops. So, hintayin lang natin. Ating load wala pa, naka-off pa rin. So dito ay pointing sa ating inverter yung linya. Tapos dun sa live. Meron din siyang setting para sa mga line to line eh. Sundan nyo na lang dito. So sinundan ko kasi ay line to ground kasi line to ground dito sa amin. Kaya pwede mong i-link yung neutral at sa live. Okay? So pwede naman dito, i-link mo dito sa ano. Dito. Parehas yan. Power earth. Ayan. May record kasi niya na ano eh, fault yung pag brown out kagabi. So naumagahan, brown out.
Pero kung sakaling meron na si Pau Pau nakalagay sana, hindi, may kuryente kami kanina. So, ang gusto ko kasi, kahit sabihin natin meron kaming on-grid, pwede kong kargahan na separate si Pau Pau. Kasi wala siyang battery. Kung meron lang sanang battery na sinama si Day tapos na sana yun, nag-on na siya. So, mapupuno yung fault na yun. Ayan. Yun lang kasi nagka-problema sana siguro sa supplier. Walang gusto. Kaya eto, direct from China pa. Yung battery, sayang nga napakahirap kasi napakalaki yata ng battery. Halos sintas yata ng lamesa. Okay. So ngayon ay naka-under na siya. To battery, wala. Solar, 200 volt, 12 or 14 watts pa lang kasi wala pang load. Sa ating grid ay 19 watts yung pinaka ano niya. O parang ano lang yan sensor lang yan para alam niyang merong grid. So ngayon ay send na natin sa ating load. Yun. Ayan may lock siya. Ayan. Check natin dito. The same na ang kinakain lang niya ay nasa 19, 16 or 20 watts. Hanggang dun lang. Ang load natin ay nasa 314 watts. Malamang naka-plug yung aming water pump at umaandar nga 311 watts. Okay. So na-test ko na to kahapon. Yun nga lang kasi nagabihan. So naka 5 kilowatt na kami dito. Ayos. Yun 60 Hz, 215 volt. Ito kasi ay sasama siya kung bagsak ang grid, bagsak din siya. So para lang siya para lang siyang amplifier na kung ano yung input mo, yun din ang output. Ang kaibahan lang parang amplifier nga. Kung maliit yung source mo, palalaki niya parang ganon. Tutulong siya. Pero hindi kaya ng supply, galing sa input yung supply. So lahat ng itsura ng waveform ng input, gagayahin niya. Okay, ayos. So nasa 19 watts lang, hindi galing sa grid yung aming consumption, galing sa solar. Si POWMR kasi, yung kanyang waveform sa output ay hindi malinis, marumi. Marami siyang malalakas na spike. Yung waveform niya may spike na ganon or brood. Flashback. Yan po, ang lalaki ng spikes. End of flashback. So marumi. So tingnan natin si Deye at naka-on yung kanyang solar. Tingnan natin kung meron siyang mga bad spikes. Siya natin dito. Si Pau Pau kasi kahit sa grid ay na-influence niya. Yung papasok sa kanya na-influence niya. So pag malapit ka sa device, kahit sabihin mo hindi niya output pala, ay na-affect niya. Hindi mo control yung device or cellphone. Yo. So check muna natin sa grid input kung na-influence siya ng spike. Wala, malinis. Then sa output, malinis din. So yun lang problema kay Pau Pau kasi nga pag inon mo yung MPPT niya, nagiging marumi yung kanyang output. Pero pag wala, hindi umaandar yung MPPT, walang solar, hindi niya ma-affect. Ayos din naman. So hindi pa natin siya pwedeng i-full test kasi nga unang-una wala siyang battery. Doon na siguro yung talagang full test natin kung sakaling may battery na. Pangalawa ay gusto ko sana makita yung talagang full potential power ng ating solar panel. Kaya lang, makulimlim. So, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit. Ayan.
doon natin itetest ng full capacity yung kanyang solar panel. Kung gaano kalakas yung kaya niya abutin. Ayun na. Sa wakas, nasubukan din natin ng original na hybrid inverter. Akala ko pangarap lang. Ngayon ay nagkatotoo na. So maraming salamat, Day.